na usapan para sa halalan 2028. Yan. Pilit ipinagbubunyi ng mga dilawan ang salitang pagkakaisa, ngunit habang lumalalim ang usapan, mas lumalabas ang kabaligtaran. Yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-congressman Saldico. Tama? Content, si Saldi ko mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Unang sinabi ko may tinatawag tayong diverticulosis, yung outpouching pa lang, o yung parang paggawa ng bulsa dahil nga sa mga sinabi natin kanina, wala pang nararamdaman ang tao doon. Pagka ito ay infected, yung mga bulsa na yon, tinatawag ng diverticulitis, common po ang lagnatin, mag-chills, pwedeng nasusuka or sumusuka talaga. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik at syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Tinabla na ho si Kiko. Itong si Boy Daga. Kiko, tinabla ni Mama Lenlen at Marojas. Dilima at Kiko, bagong leader, ha? At Ola Nueno Ganzon, may banat. Abangan natin yan maya-maya, ha? Nasaan na ba si Martin? Bakit hindi na nakikita? Tumakas na ba? Martin, tumakas ka na ba? Hindi ka nagpapakita mula noon hanggang ngayon. Investigasyon kay Martin Romualdez sa Blood Control Project. Kailangan pang ipursige. Bakit? Bakit hindi nila kayang ipursige habang nandyan sila sa Blue Ribbon? Sali ko nakausap umano ni ex-representative defensor bago ihain ang impeachment complaint. Ngayon, meron na hong panibagong complaint. Hindi pala panibago. Yung last Friday na hindi natanggap, yung sa Makabayan Black, naihiyain na ho. Ang tanong dito, yung pangatlo, may hahabol pa ba? Sana maihabol kasi yan yung inaasahan ng taong bayan. Yan yung magbibigay kasagutan dito sa... may sakit daw ata eh. Baka may sakit. May bali-balita, anak ng bugi. Talaga bang malala na ba yung sakit? Bakit kailangan itago sa taong bayan? Itago nyo man yan sa taong bayan, lalabas at lalabas yan dahil may pakpak ang balita. Impeachment ni BBM. Yung pangalawang impeachment complaint na ipasok na. At yung pangatlo, hinintay natin ha. Ihintay natin maya-maya. Baka na naman tanggihan ha. Wag naman. Simulan natin dito. Bakit tinabla ka ni Mama Let? Na ng umiinit na usapan para sa halalan 2028. Yan. Pilit ipinagbubunyi ng mga dilawan ang salitang pagkakaisa, ngunit habang lumalalim ang usapan, mas lumalabas ang kabaligtaran. Ramdam ang hindi maitatanging banggaan ng salita at realidad sa kanilang kampo. Malalakas ang pahayag, matitindi ang deklarasyon, pero ang mismong loob ng partido ay puno ng pag-aalinlangan, hati-hati, at tahimik na pagtanggi. Sa ganitong kalagayan, hayagang ipinipilit ni Kiko Pangilinan at Leila de Lima ang ideyang kaya nilang harapin at talunin si Vice President Sara Duterte Nag-ilisyo na naman kayo. Hindi nyo kaya at kailanman matatalo si BP Sara. Huwag kayong mangarap. Hindi kayo magtatagumpay. Lalong-lalo ka na may bahid kang kulungan. At ikaw naman may bahid ng kasinungalingan. Ipaiyak-iyak ka pa. Hindi kayo mananalo. Tapos na ang karera nyo hanggang 2028 na lang kayo. 2028, kahit malinaw na maging ang sarili nilang mga kakampi ay hindi kumbinsido. Bago nito, isinusulong ni Pangilinan ang Senate Bill No. 285 o Proposed Anti-Political Dynasty Law na ayon sa kanya ay magbubukas umano ng politika sa karaniwang Pilipino. Giit niya, kahit tricycle driver o barangay captain ay dapat mangarap tumakbo bilang kongresista, senador, o pangulo ng bansa sa national level. Ito muna sa utak mo. Ano ang talino na makukuha mo sa isang ganyang ordinaryong tao? Sige nga. Sige, paliwanag mo, anak ka ng bugi ka.
Hindi ho pwede. Kailangan may kapasidad mamuno, strong leadership, talino, at siyempre may edukasyon. Hindi puro forma lang. Oo, wag kang mag-i-encourage na alam mo magiging palpak ang bansa. Sa bagay, pare-parehas na lang kayo. I-encourage mo, dapat mangarap daw ang isang tricycle driver. Anak ka ng bugi naman, oh. Diyos niyo, Marimar. Ano meron pag-iisip yan? Anya, ang political dynasties ay lumikha raw ng monopoly of power na hindi tama. Ngunit dito pa lamang, Ikaw ang tama, maraming ganon. netizens ang Ikaw. napapinutnoo. Habang nagsasalita laban sa dinastiya, ang Liberal Party mismo ay umiikot pa rin sa iilang personalidad na dekada nang nakaupo o paulit-ulit na ibinabalik sa entablado. Para sa publiko, maganda pakinggan ang mensahe, pero sablay ang kredibilidad. Kasunod nito, opisyal na hinirang sina Pangilinan at De Lima bilang Chair Emeritus at Chairperson ng Liberal Party sa ginanap Agoy. na National Executive Council meeting. Tinabla pala kaya gumawa ng sariling grupo. Tigilan nyo na kami. Huwag na kayo masyadong magpaandar. Kahit sino pa niya ilaban nyo kay BP Sara, hindi kayo mananalo. O wag na kayo mag-ilusyon, mangarap pa. Oo, kita nyo nga yung boto nyo eh. Palpak na nga eh. Magpa-presidente pa at busy. Saan kayo pupulutin? Kangkungan, ha? Ilan yung pinulot mong ano? Kung hindi ka pa nag-iiyak-iyak at nagwawaw dagat, hindi ka mananalo. Pasalamat na lang kayo merong sinungaling na chairman ng milik-milik. Dahil kung hindi madaya yan, hindi kayo makakaupo talaga. Galit sa inyo taong bayan eh. Nasyak na lang ang mga Pilipino nung, totoo, nanalo. Diba? Ganun kayo eh. Tigilan nyo kami. Atty. Guanzon, ano meron? Ito mas maganda papakinggan to si Atty. Rowena. Dahil, babartagulin niya malamang, sino? Ito. Mga kababayan, Yan. nasaan na Nasa si na? Martin Luther King Kita nyo, Romualdez? si Luther King nasa na nga Ang naman. kinakagusto nating makulong ay hindi nakukulong. Kaya nga eh. Binibigyan lang tayo nila na mga Yusek Bernardo na nagsistate witness laban kay Senator Bong Revilla. Mamaya lalabas na naman yan si Bernardo against Grace Poe, against Nako. Jinggoy, Tama. against Joel Villanueva. Inuuna lang nilang ikulong yung iba. Ang gusto nating makulong, Si si Martin Luther. Luther King Oh, Romualdez. Kahit ako, Na siyang pasimuno at Ayun, kahit pag nagtanong ka sa bawat Pilipino, sinong gusto nila makulong? Eh di si Luther. Diba? Sila ang mga pasimuno dyan eh. Tinuro ni Saldico, sila ang mga leader. Ikaw ba naman mag-insult ka ng 100 billion? Buti nga nagsalita si Saldico. Kung hindi nagsalita si Saldico, mga Pilipino na ang namumuno pala, siya palang umuubo sa kaban. Wala tayong alam. Buti na lang andyan si Saldico at inamin niya rin dahil siya pala ang bibirahin, ibulgar na. mastermind nitong lahat ng kurakutan sa budget na siya ang speaker at pinirmahan naman ni Baby M. Kita nyo Mga na. kababayan, Buhuli. hindi ko gustong talakayin yung merits ng kaso ni na Bong Revilla, ni na Jinggoy, Grace Poe. Ang gusto ko lang talaga itanong, Bakit hindi nasaan na? Yun. Bakit hindi pa nakukulong si Martin Luther King Romualdez? Tama. Bakit? Yun ang gusto nating makulong. Binibigyan nila tayo ng kung sino-sino dyan na ang state witness nila ay si Yusek Bernardo. Huwag natin pag-usapan ang kaso sa ngayon. Ha? Pero nasaan na si Martin Luther King Nasa na nga. Romualdez? Bakit si Bong Revilla ang inuuna niyong makulong? Dahil ba suspetsa nyo Sara Duterte siya kakampi? Dahil ba ang mga Rimulya gustong mamonopolize na talaga Yun. ang power dyan sa Cavite? Sinasabi na eh. Maaari. Pag napakulong nila si Bong Revilla at baka idamay pa nila ang asawa na congresswoman.
Ay, hindi na ay pwede talagang yan. sila na lang ang maghahari dyan sa Cavite. Hindi yan maganda para sa ating demokrasya. Tama, tama. Mas maganda hati-hati sila dyan mga local na mga powerful politicians para may check and balance sila. Yun lang ayaw natin doon nung nag-coalition sila ng Rimulya at Revilla para kay BBM. Kaya Ay, nawala. Anak ng bogi, oh. Bigla-bigla na lang nawawala si Atty. Guanzon, ah. So ito, mapunta tayo dito dahil sa kagustuhan sa kagustuhan na makulong si Saldico, ngayon may usapin dito. Oo. Nakausap pa di umano ni Congressman Mike Defensor itong si Saldico. Kailan? Nung una pa lang. Kaya meron tayong mapapakinggan at may pag-amin na rin dito. Sakali nga po na ito'y hahantong diyan sa paunang kumbaga preliminary investigation po Yan. ng Justice Committee si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos. Lagot. Yung sinasabi niyang 2 billion, buwan-buwan na require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, Naku, yan na. Laglaga na yan, malamang. Dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video, wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pag-deliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Saldico. Tama? Kung Ted, si Saldico mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. Good, Baka huwag ayaw mong ko rin sasabihin. siya tanungin. Huwag mong Baka sasabihin. mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong Tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na Nako. nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba? Dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo, kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pakikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. Yun. And then, The best. nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Gabi Ano na. ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado, Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform.
Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila eh. At medyo takot siya. Tama, Hindi ko alam, oo. may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo o hindi po ito harapan yung intermediary po kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin eh. Yes, kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono eh, doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Wag Sino mo ba ito? aminin. Kong, wag. Represent. Ayoko nang Wow, banggitin, nice, nice. lalong magkaipit-ipit. Oo. yung kasama Mahirap natin, na. pero- Baka magkaroon ng sabit. Pati yung mga resource person na pwedeng pagtanungan, baka ano mo yun, pwedeng paghinalaan pa ni Saldico. Kaya mas maganda na yan. Meron tayong impormasyon na itong si Saldico ay may ugnayan na ho patungkol dito. At handa naman siya magbigay ng kanyang mga video, ayon sa video. Kaya, abangan natin yan. Perfect yan pag nasampa na. Sana ngayon, inaantay natin yung pangatlong complaint kung magagrant ba o ano pa rin, no? Itawag doon, i-refuse pa rin. Kasi andyan na ho yung Secretary General, hindi na sila makakatanggi. 'Di ba? Na kailangan nila tanggapin 'yan. Oo, 'di ba? Ano ito ngayong balita na ito? Pasok. Sabi, RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond. Elaine at Mayor, mahalagang iporsigi ang lumabas na impormasyon na nagtuturo kay dating House Speaker Martin Romualdez na siyang nakabili sa isang bahay sa South Forks, Makati City ang naging contractor ay si Curly Vizcaya. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Finance, kailangan pa ng karagdagang ebidensya upang masabi ng pinambili ng bahay ay galing sa flood control. Ang mahalaga para madiin ang sino mang pinaghinalaan sa flood control anomaly ay ebidensya. Ito ay sa kabila ng pagharap ng dalawang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee at itinuro si Romualdez na siyang nakabili ng bahay batay Nako, yari ka talaga. Sabi ni Gatchalian, kailangan ng dokumento na magpapatunay sa mga akusasyon laban kay Romualdez. Sa ngayon, ayon sa senador, ang malinaw Kailangan parang dokumento. Anak. Hindi ba pwede yung testigo na lang? Oo, baka pag lumabas yung dokumento, hindi nyo maipatawag yan. Ikaw mahilig ka pa naman din mag-cover-cover. Sa bagay, camping nga pala to sa amo niya. Tuloy. may direktang pagkakasangkot sa anomalya sa flood control ay ang nagtatagong si dating ako Bicol Party List Representative Saldico simula sa paglilipat ng unprogrammed funds hanggang sa awarding ng mga kontrata. Dahil sa record ng DPWH ay napatunayan na bilyones na proyekto ang nakuha ng mga kumpanya nito na SunWest Corporation at High Tone Construction Corporation. Ilan sa kanilang mga proyekto ay substandard o kaya ay ghost project. Nanawagan si Gatchalian sa mga kasamaang senador na kung may hawak silang ebidensya laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control, ay sila mismo ang dapat magdala at ipresenta ito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Si dating House Speaker Martin Romualdez ay pinadalhan ng subpina para sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kailangan kayo, pag pinatawag, ipatawag nyo. Baka na naman mamaya, mangyari niyan, hindi nyo kaya ipatawag. Diba? Naghihintay na yung taong bayan sa the big fish. Galaw-galaw naman. Baka mamaya, isang kumpas na naman, mawala na naman sa eksena si Balulong. So, eto na. Ano ba talaga yung tunay na sakit nito ni Junior? Pinaliwanag yan ni Doc Mata. Si Doc Mata, isang doktor, dalubhasa. Alam niya yung mga sakit na yan. Malala ba, Doc Mata? Kasi excited ang tao, ano?
Oo, na malaman, ha? Malaman kung ano ba talaga ang sakit niyan. Pasok natin to. Pagka diverticulitis, kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So, in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad, no? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, Nako. karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. Hindi talaga siya totally na mamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. Malalaman natin, ha? Nakuha ni Junior Itong yan. sakit na nararamdaman nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. kamakailan, isinugod siya sa ospital dahil nakaramdam po siya ng discomfort. Ang saninga nitong tinatawag na diverticulitis. Yan. Ano ho ba itong diverticulitis, Doc, sa simpleng paliwanag po? Well, ang diverticulitis, kung makita nyo may tis sa ending, ibig sabihin infection yun. Katulad po ng tonsillitis, o diverticulitis is another infection. Pero saan ito? Diyan po yan sa large intestine. So bakit nagkakaroon ng ganyan? Nagsisimula kasi yan as parang outpouching ng ating malaking bituka o yung colon. Dahil possible na kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa ehersisyo, medyo tumatanda na din, and then pwedeng constipated din. So ang ending nun, tumataas yung pressure doon sa large intestine, kaya nagkakaroon ng paglalabas ng bulsa or outpouching doon sa large intestine. Ngayon, pag merong infection doon sa pouches na yun, parang mga bulsa na yun, yun na yung tinatawag nating diverticulitis. Kung wala pang infection, ang tawag doon ay diverticulosis. Kung may infection na ay diverticulitis. So more on infection po siya ng malaking... Wait lang po. Ano po ba ang chance nito na lumala? Gumaling. Bituka. Opo, binanggit po ng Pangulo, nabanggit ngayon kanina dahil sa pagtanda, no? Bukod dyan, ay karaniwan daw po sa mga taong may stress, o stress po, Doc. Paano ho yung nakaka-apekto? Yes, kasi po ang pag sinabi nating stress, general na po yon sa well-being. Hindi lang po bituka ang tatamaan, pati ating pag-iisip, pati puso, pati blood pressure, matatamaan na din po yon. So, hindi medyo parang humihina na po yung ating katawan pag tayo po ay parating stress. So kasali na din siyempre doon yung bituka. But stress hindi po ay specific lang po sa bituka. Pero nakakatulong po siya sa ganito na pwedeng mas mangyari po ang mga ganitong kondisyon dahil sa stress. Opo. Namamana ho ba itong diverticulitis o mas malaki pa rin yung papel ng lifestyle at yung pagkain, Doc? Regarding sa diverticulitis, dahil nga ito ay sa inasabi nating infection, hindi talaga siya totally na mamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. But basically, pag tumatanda po ang isang tao, mas prone po ito. So ibig sabihin, marami pong tao ang merong diverticulosis. Kung na-infect siya, magiging diverticulitis. So, basically, nasa lifestyle po. Opo. Anong particular, Doc, na pagkain na madalas o dietary habits po, yung madalas na nagtitrigger na magkaroon po ang isang tao ng ganito pong sakit? Kabaliktaran po ng mga fiber, kasi siyempre, pag sinabi natin mga high fiber, gulay, prutas, yan po yung mga high fiber natin. Yung mga meat, pag masyadong madami sa meat, pork or beef, mas prone po lalo na pag nagkakaedad. Kaya advisable talaga pag nagkakaedad, less po tayo sa mga meats, no? At sa mas maganda po na high fiber diet. Yung mga karaniwang sintomas naman, Doc, na dapat bantayan ng publiko para nga ay masabing kapag posibleng, nagkakasakit ng tiyan ba? Ano ba yung mga possible sintomas? Palatandaan po ng ating mga kababayan na makakaranas po ng ganito, same thing na nangyari po sa Pangulo. Yung unang sinabi ko, may tinatawag tayong diverticulosis, yung outpouching pa lang, o yung parang paggawa ng bulsa dahil nga
sa mga sinabi natin kanina, wala pang nararamdaman ang tao doon. Pagka ito ay infected, yung mga bulsa na yon, tinatawag ng diverticulitis, common po ang lagnatin, mag-chills, pwedeng nasusuka or sumusuka talaga, at yung karamihan na sakit ng tiyan ay nasa left side. In comparison po sa appendicitis ay nasa right side, ito po ay nasa left side. So, but hindi talaga specific lang, no? Kasi pwede pa ring other parts ng tiyan. Basta basically, it's a combination of fever, nasusuka, at masakit ang tiyan. Yung punto po dapat na makita mo na dapat magpatingin ka kagad sa doktor dahil nagkakaroon nga ang isang pasyente na may pananakit ng tiyan. Ano pong punto po, particular doc, na dapat siyang magpatingin na kaagad sa doktor? Pag persistent po yung sakit ng tiyan, actually any part ng tiyan ay kailangan talagang magpa-check up. Although mas common yung alam nating appendicitis na sa lower right side. Yun kasi inooperahan talaga ang appendicitis. Mas concerned tayo sa lower right side ng tiyan. But kung other parts ng tiyan ay masakit at persistent po, no? Kahit hindi sa right side, pwedeng sa left side, kailangan talagang magpa-construct. Ano yan, Doc? Delikado ba yan? At malapit na ba siya, no? Si Bonget? Oo, kasi tao nagtatanong. Oo, ano ba talaga ang lagay niyang sakit na yan? Lumalala ba yan o palala na talaga? Dahil sinugod eh. Diba? Kung normal lang naman yan, pwede naman pambahay yan. Pupunta na lang yung doktor. Hindi, sinugod siya sa ospital eh. Na kaagad dahil marami pong piyesa ang ating tiyan, hindi lang po bituka, may atay pa, may pancreas pa. So yung persistent po, kailangan po talagang dalhin sa doktor para po ay ma-assess kaagad. Oo. Gaano ho ba ito kadelikado, Yan. Doc? May mga kaso ba na life-threatening na ang diverticulitis? Well, pag pinabayaan mo yung diverticulitis dahil sinabi ko ito ay isang infection, may nana yan. Ay! Pag pinabayaan yan, tinitiis lang or ininuman lang ng mga pain relievers, pwedeng lumala yung nana. Alam nyo naman tong nana, bumubutas ito. So pwedeng mabutas ang bituka. Pag nabutas ang bituka, lalabas siyempre ang dumi, pasensya sa nakikinig. Delikado po yun, no? Pwede po tayong mamatay dahil sa infection. Kailangan kaagad ng immediate operation kapag ganito. Ay, nako. Pero kung sa simula pa lang po, antibiotics ay talagang nakakatulong. Ang doktor na po ang magde-decide kung oral antibiotics or dapat ba siyang i-admit at sa dextrose idadaan ang antibiotics. So, pwedeng delikado pero pwedeng agapan basta maaga po. Opo, paano yung sa kaso naman po ng Pangulo, sumailalim siya lamang sa medical observation? Gaano ho ba o ano po ba yung ipinahihiwatig nito tungkol sa severity ng kanyang kondisyon? Well, hindi pa ako talaga 100% sure na yun na po talaga ang case kasi nga wala namang lagnat na na-mention at nagtrabaho naman kagad ang presidente. So actually pagka diverticulitis kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad, no? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. So in a sense po, kung diverticulitis only, mahulog pa lang siya sa mild and it could be oral medication lang po yung binigay. So kailangan ng antibiotics, parang ganun lang po, at walang need na o kailangan na parang operasyon, parang ganun po, Doc? Yes po, kung simula pa lang, mild pa lang, yes, oral lang po ang binibigay. Pero Doc, nakakatakot yan ha. Kasi nakakabutas ka mo dahil pag nagkaroon ng yung sinasabi ni Doc na nana, maaaring mabutas, maaaring dire-diretso na, ano? Pero ikaw, na nanonood sa akin, ikaw, ano ba ang tanong mo? Gusto mo ba na gumaling o gusto mo na gumaling? Kasi marami talagang humihiling na, alam niyo yun, marami. Sa sobrang galit nila, marami na nananalangin. Kaya, ano ang katanungan dito? Ang tanong dito, gagaling pa ba? O gumaling na? Okay. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, yung mga bawal na pagkain naman o gawain na habang nagpapagaling ang isang tao, tulad nito sa kaso po ng Pangulo,
na may diverticulitis? Well, ang hindi ko pa na-mention, kunwari, naninigarilyo, Yeah. yan, mas prone po. And obesity, pagka hindi natin control yung ating timbang, pwede pong mas prone po tayo. And then yung hindi regular na pagdumi, yung gusto nating pinipigilan, no? So, bawal yon. Nako. So, kailangan regular ang pagdumi. Kaya, advice yung high fiber dahil mas lumalabas ng smooth, no? Kasali na din doon yung walking, exercise dahil mas lumalabas ng smooth yung ating dumi in comparison lang po sa sedentary lifestyle na pahiga-higa pa upo-upo all day, hindi po healthy sa katawan yon. And then, balik tayo doon sa diet na avoid tayo ng too much meat, no? Hindi po advisable na too much meat. Pwedeng may meat pero wag po too much, and i-balance po natin sa fruits and vegetables. So, yun pero ang tanong doon, safe pa ba? Dahil kung hindi na, turn over na yan. Take over na ni BP Sara. Kasi baka mamaya, hindi natin alam, malala na pala. Nagtatanong lang, baka malala na pala. Andyan lang naman si BP Sara at handang humalili. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!